Hi everyone! Magandang gabi. So mag-usap muna tayo habang katatapos lang natin kumain, mag-toothbrush, magugas ng pinggan. Yan. So busog pa naman, hindi pa tayo matutulog. So mag-usap-usap muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mahirap ba mag-interview ng manager. Para sa akin guys, mahirap talaga. Isa kasi to sa requirements or project sa senior high, lalo na kung yung strand mo is ABM, kasi syempre yung ABM is all about business, diba? So ngayon, required sa isa sa subject nyo or natin yung sa organization in management. So sa organization in management, required talaga yon or talagang ibibigay ng teacher nyo na mag-i-interview ka ng mga managers base sa kanilang mga experience about sa pagiging negosyante or sa paghawak ng isang negosyo. Ay, Swin, mahiingay. So, bakit mahirap? Okay, unang-una, andun kasi yung hindi sila basta-basta nagtitiwala sa isang tao kasi alam naman natin na maraming mga scammer ngayon, 'di ba? So, syempre, may mga iba na iniisip nila na nagpapanggap ka lang na bilang estudyante. Kaya tip ko lang guys, mas maganda na pag nag-i-interview po ay mag-uniform ka talaga at magsuot ka ng ID. Kasi isa yan sa patunay na ikaw talaga ay estudyante at alam nila kung saang school ka. So, makakuha ka kaagad ng attention sa kanila na totoo yung hangarin mo na mag-i-interview ka lang sa kanila. So, yun nga unang-una ay mahirap kunin yung kanilang yung trust. Mahirap kunin yun, yung tiwala nila sa'yo. Since hindi mo sila kilala or mas malaking favor kung kilala mo yung tao. Pero kung hindi, talagang mahirap. Pangalawa, since required yung video habang nag-i-interview ka for documentation, kasi syempre yung teacher isipin nila na gawa mo lang yung video na yon. Syempre mas gusto nila yung may proof ka na nag-interview ka talaga, kaya required talaga na may video. Pagdating dun sa video, ito dun ako nahihirapan kasi sa dami-dami kong nilalapitan, ang dami kong nilapitan ng mga tindahan, mas may mga iilan na sana na okay, pero pagdating na sabi na bibidyohan, ayaw na nila. Alam mo kung bakit? Baka daw kung saan-saan mapunta yung video at nakarecord sila sa CCTV ng kanilang branch na hinahawakan. So maki-question sila, baka mamaya may feedback na hindi maganda. So matatanggal pa daw sila bilang manager. Kaya na-decline tayo doon. Maraming nag-decline sa akin, guys. Mahirap talaga. Nag-ikot-ikot talaga ako. Then, pangatlo. Busy sila. Alam nyo po, ang manager ang pinaka-busy kaysa sa mga staff. Kasi ang manager, umiikot yung mata. Tinitingnan kung ano yung kulang, kung ano yung kailangan ng customers, at tinitingnan yung kilos ng staff. Kaya bihira lang talaga yung oo na nahaharapin ka nila na wala ka namang binibigay na talent fee. Wala ka namang alam mo yun. Kaya mahirap talaga kunin yung attentions ng mga manager. Lalo na kapag interview. Siyempre isipin nila, paglaanan kanila ng oras, bayad sila sa araw na yun. Ang advantage lang din, kapag nakakuha ka ng manager na ma-interview mo, ang advantage lang dun sa kanila is walang magagalit na sa kanila kasi nga, sila naman yung head, sila naman yung manager. So, kumbaga, walang karapatan yung staff na pigilan sila.
Yun nga lang, nag-iingat talaga sila. Diba? Kaya, buti na lang. Pero alam nyo guys, marami ding mga manager na mababait. Kasi, yung na-interview ko kanina, mababait, wala akong maisip. Kasi, wala akong masasabing hindi maganda. Kasi, lalo na yung isa, talagang naiyak talaga siya. Nung after naming mag-interview at nag-usap kami, yung base sa pinagdaanan ko, bakit ako nag-aral na ano na yung edad ko, kasi 40 na ako, tas senior high pa rin ako daw. So, nung napakinggan nila yung kwento ko, kahit hindi naman buo, kumbaga yung mga halaga lang, naiyak siya at na-inspired siya na sabi niya, tiwala lang, ganun. Tapos sabi niya, hindi daw niya in-expect na maging manager siya. Ang ano lang niya doon, nung hangarin niya lang daw noon nung nag-start siya ay andun lang yung passion niya sa trabaho. Tapos determination. Kumbaga parang talagang ginawa niya yung best niya sa trabaho. Hindi niya daw iniisip na tauhan siya sa store na yon. Iniisip niya na kanya yon, na kailangan kumita, kailangan malinis, ganun. Hanggang sa nagulat na lang daw siya na sinabihan siya ng head ng may-ari ng store na ipopromote siya as manager. Tapos nung naging manager na daw siya ay bihira lang daw talaga bumibisita na yung may-ari ng store. Kasi parang tiwalang-tiwala yung may-ari sa kanya na kaya niyang i-handle, kaya niya kahit walang tumitingin or kahit nga daw walang CCTV, kumikilo siya. Kaya sabi niya yun yung key. Yun yung ano niya na bakit hanggang ngayon ay siya yung manager at siya yung pinagkatiwalaan. At yung isa sa na-interview ko ay 27 years na siya sa work niya. At ano lang, saglit lang siya naging staff. Ano na, more on manager na talaga siya. Then mayroon din akong na-interview na trainee pa lang siya as manager. Akala ko trainee siya as staff, pero trainee siya as manager. Parang nahiya pa siya. Hindi niya ako dinecline kasi siguro napagdaanan niya rin kasi parang narinig ko sa kanya na okay, ginawa din namin yan dati. So parang naintindihan niya yung part ko as estudyante na kailangan ko siyang interviewin. So hindi niya ako dinidecline. Kumbaga parang sabi nga niya, kakaumpisa pa lang niya sa trabaho as manager, kumbaga trainee pa siya as manager, at naramdaman niya yung hirap nung umpisa, nung yung tulad namin na mga estudyante. Kaya parang blessings daw sa kanya na nakatulong siya kahit papano sa mga estudyante. Ang galing, di ba? Pero yung mga iba talagang sabi kaagad, no! Ganun kaagad. Tapos, sorry! Ganun na kaagad. Kasi yung mga nilapitan ko, medyo malaki na rin kasi ng mga store. Talagang, ang dami ng tauhan. So, although wala siyang, nag-supervise lang siya, pero, parang wala na siyang time humarap sa mga, tulad ko na mag-interview lang, ganun. So, yun ang mahirap kapag naghahanap ka ng, ng mga ma-interview. Then, tip ko lang din guys, tip ko lang din po sa mga, lalo sa mga estudyante. Kapag nag-i-interview po, kapag pumupunta po mag-i-interview, kailangan po yung placing personality mo, then approachable ka. Baga parang pag tanong mo sa kanya ay nakangiti ka na, hindi yung nakasimangot ka, ganun. Kasi wala, decline ka kaagad. So, good morning or good afternoon ka kaagad sa kanya, then nakangiti ka. And then nakikisuyo ka na kaagad na pwede po ba ang ganyan. Project lang po sa aming school. Kailangan lang po namin gawin ito. Saglit lang naman po. Ayan. And then bago ka pumunta dun sa mga lugar na maghanap ka ng ma-interview, kailangan prepare na yung tanong. Kasi baka pagdating doon,
maghahalongkat ka pa ng tanong. Ayaw nila yung madili yung oras. Ayaw nila yung mahahang sila ng oras. Kasi nagmamadali. Ang mga manager ay napaka-busy. Talagang kailangan, pag nandun ka na, yung tanong na nandun na, sunod-sunod na para mabilis na lang silang sumagot. Kasi actually guys, yung interview ko, wala pa sa 4 minutes. Or mayroon mang lumampas ng 4 minutes kasi nga, yung isa kasi nagkakahira din siya kasi umabsent daw yung kahira. Kaya nga sabi niya, ang manager ay multitasking. Na kung wala yung nakasign doon na staff, siya yung nandun. Kaya medyo na-delay. Pero hanga-hanga ko sa kanya. So yun nga, kailangan mag-prepare ka muna ng mga tanong para pagdating doon ay sunod-sunod na yung tanong na ibabato mo sa kanya. Kaya hindi sila maboboring. Talagang sagot na lang sila ng sagot. Then mabilis kayong matapos. And then wag din habaan kaagad. Wag din habaan yung tanong kasi tapos wag na din yung mga follow-up na kasi ayaw na nila yung ang tagal-tagal ng pag-interview. Saglit lang talaga, ganun. At least mayroon ka lang nakuha information. Diba? Mayroon nga akong na-interview na limitado talaga siya magsalita. Kung nagtatanong ako na naka-encounter po ba kayo ng problema sa customer? Sabi lang, opo, yun lang. Wala nang ano. Wala. Tapos nung sabi ko, paano niyo po ito nalulutas? Doon na siya nagano. So, pero tipid din. Through conversations, sabi lang, yung kausapin lang ng maayos, yun lang. Napaka-iksi lang ng sagot. Diba? So, mabilis lang. So, yun lang guys yung masishare ko sa inyo, lalo sa mga estudyante na mga nanonood, no? Kasi nahihirapan yung paano mag-interview. So, yun lang po yun. Sana makatulong yung mga ilang tips yan sa base sa experience ko. So, thank you so much for watching.